Bumagsak ng 9 na puntos ang trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa pinakahuling resulta ng tugon ng masa survey ng Okta Research noong ika-4 na quarter ng 2025. Batay sa resulta ng survey na isinagawa mula December 16 hanggang 20, 2025, mula sa 57%, bumagsak sa 48% ang ratings ng Pangulo kumpara sa nakaraang quarter. Bagaman nakuha ni Marcos Jr. ang majority trust sa Balanced Luzon, mababa pa rin ang bilang ng nagtitiwala sa NCR at Mindanao. Bahagyang bumaba rin ang performance rating ng Pangulo mula 54% patungong 51% at tumaas din ang porsyento ng mga taong hindi nagtitiwala at undecided sa kanyang pamumuno. Samantala, mula sa 51%, naging 53% ang nakuhang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Tumaas din ang performance rating ng Vice Presidente mula sa 49% ay naging 54% ito. Nakuha naman ng pangalawang Pangulo ang pinakamataas na trust rating sa Mindanao. Isinagawa naman ang Okta survey sa 1,200 male at female adult respondents. Para sa Diyos at Pilipinas ko, mahal, Angel Pastora, Semenay News. Inanunsyo ng House Committee on Justice na sa Miyerkules na, February 4, pagbobotohan ng panel kung ang De Jesus impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ay sufficient in substance. The reason is to give time to the members of the committee to ponder, decipher, evaluate all the comments and opinions we've heard today. Sa hearing, binatikos ng ilang mambabatas ang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus laban sa Pangulo. Giit nila, bigo ang reklamo na magpakita ng sapat na katibayan o personal knowledge sa lahat ng grounds na inihain laban sa Pangulo. Kinwestiyon din kung bakit mga ulat sa dyaryo at news updates lamang ang naging basehan ng reklamo. Reading all these paragraphs, they do not contain the narration of facts that will pinpoint to the President. Nakasentro ang De Jesus complaint sa mga aligasyon ng irregularidad sa pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa ICC at ang isyu ng di umano'y paggamit ng droga ni Pangulong Marcos. Kabilang din sa ground sa mga maanumalyang kickback sa flood control projects at ang hindi pagveto sa mga questionabling unprogrammed appropriations sa pambansang budget. Para naman kay dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles, lumalabas na ginagamit lamang ang mga reklamo upang i-activate ang one-year bar rule sa impeachment. Dahil dito, hindi na makakasuhan ang presidente hanggang February 2027, isang taon bago ang presidential elections sa 2028. Ang bilis ng pag-forward ng plenaryo sa Committee on Justice nitong mga reklamo, parang may hinahabol sila na deadline. Doon sa pag-forward kasi ng complaint to the Committee on Justice, yun po yung marking, yun po yung time na masisinyales na naumpisahan na ang impeachment process at dito nag-uumpisa ang one-year bar. So if you take all the circumstances together, sino ba naman ang hindi magdududa niyan? So, kumbaga, siseryosohin ba natin yung buong proceedings samantalang ang nakikita, and even dun sa pagsasalita ng ibang mga kongresista, parang ayun na nga ang puntirya to inoculate the President for a year. Bukod sa De Jesus complaint, nakatakda ring pagbotohan sa House Committee on Justice ang sufficiency in substance ng Makabayan complaint. Ang pagiging sufficient in substance ay nasa preliminary stage o unang bahagi pa lamang ng proseso. Kung boboto ang komite na insufficient in substance ang mga reklamo, titigil na ang proseso at agad na ibabasura ang kaso. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. His presidential powers. The evidence presented were